Dito po sa ating latest satellite image, kung mapapansin din natin na lumabas na po sa kalupaan natin itong si Bagyong Maymay. Binagtas niya yung Cordillera Mountain Range at ganoon na rin yung Sierra Madre. Ibig sabihin, yung interaction nito sa lupa ay nakakontribute din sa patuloy na paghina nitong si Bagyong Maymay. Kaya ngayon po ay itong maximum sustained winds o lakas ng hangin na nakapaloob dito kay Bagyong Maymay ay nasa 45 kilometers per hour na lamang, at ang pagbugso o yung biglang paglakas sa paligid nito ay umaabot na lamang ng 70 kilometers per hour. Sa kanya pong distansya from the coast, ito po ay around 150 kilometers east-northeast ng Ittiague, Isabela. At unti-unti pa po, papalayo ito sa ating kalupaan, and eventually ay tuloy-tuloy din yung paghina nitong si Bagyong Maymay. Magsaganon pa man, patuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat, kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At dito po sa ating forecast track, magpapatuloy pa rin yung kanyang south eastward na direction. Ang nangyayari po kasi dito ay unti-unti ay hinihigop siya ng mas malaking bagyo na may international name na Dolphin, na pinakita din po natin kanina dun sa previous slide. Mas i-elaborate po natin yun mamaya sa mga susunod pa na part ng ating live o ng ating press briefing. So, habang papalayo pa po ito sa ating kalupaan, mas pahina din ito ng pahina hanggang sa eventually ay maging low pressure area na lamang. Posible po na bukas ng madaling araw or umaga ay maging malusaw na po o matunaw na o mag-dissipate na itong si Bagyong Maymay. Pero again, dahil po patuloy yung impluwensya ng habagat at ganoon na din yung patuloy na paghila nung si Tropical Cyclone Dolphin, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin at ganoon din ng mga pagulan sa western section ng ating bansa.